Dear Lady Love TV, Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan kung saan malalaman natin kung alin nga ba ang mas matimbang, ang pagkakaibigan o ang pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa kabiyak ng kanyang best friend. Tunghayan natin ang kwento ng magkaibigang ito sa kwentong pinamagatang Bakit Kailangang Mahalin Pa Kita. Tunghayan natin ang unang bahagi. Napapikit at napailing-iling lamang si Ana habang hinahagod ang likod ng umaangal na kaibigan na si Gina. 3 araw na itong ganoon. I want to die. I want to die now. Anito habang walang patid sa pag-iyak. You're crazy, Gina. Ayaw niyang isipin na seryoso ito sa sinasabi. Marahil ay dala lang iyon ng labis na depresyon nito sa kinahinatnan ng love life nito. Yes, I think I'm going crazy. I want to die. Madramang sabi nito. Shh! Stop. Stop saying nonsense, okay? Umupo ito sa paanan ng kama nito at isunubsob ang mukha sa kutsyon. Bakit niya nagawa sa akin to? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Pinagbabayo nito ang nakakuyom na mga kamay ang kutsyon. Awang-awa siya sa kaibigan. Gina. She looks so helpless. Wala siyang kwenta. Hindi mo siya dapat iniiyakan. Hindi mo dapat pinagmumukhang gaga ang sarili mo nang dahil lang sa walang kwentang lalaking yon. Sa walang kwentang lalaking katulad niya. Bigla nitong iniangat ang mukha mula sa pagkakasubsob sa kutsyon at tiningnan siya. Malasada ako ang buhok nito na nakatabing sa mukha nitong tigmak sa mga luha. You don't understand, Ana. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko na kaya to. Ang sakit-sakit. Humahagulhol na uli ito. Mahal mo pa rin siya kahit edenam ka niya na ganun-ganun lang. Hindi ito tumugon. Nagpatuloy lang sa paghagulhol. Sa lahat ng ayaw niya ay nakikitang ganoon kamiserable ang kaibigan niya. Nasasaktan din siya at naaapektuhan tuwing nakikitang may malaking problema ang mga ito. Gina was one of her 3 best friends. Magkakaklase sila sa St. Catherine's University, kung saan sila kumukuha ng kursong accountancy. 2 taon na silang magkaibigan. Mahaba na rin ang panahong pinagsamahan nila, kaya alam na alam niya na ang weakness ng bawat isa sa mga ito. Jane's weakness was money. Dina's was studying. And Gina was love. Sa halos lahat ng pagkakataon ay naroon siya sa mga ito para gabayan at tulungan tuwing nangangailangan ng tulong niya o kahit pa hindi. For her, friendship was very important. Mahal niya ang mga kaibigan niya, kaya apektado siya sa 3 araw ng pagsisenter ni Gina. Gusto niyang tulungan itong makarecover uli. Jigs. Sambit nito sa pangalan ng ex-boyfriend nito na nagdump dito. Gina had been a very good girlfriend. Saksi siya sa tuwing nagpapakachisi ito sa pagbibake ng cookies at paggawa ng mga poems para kay Jigs, kaya hindi niya alam kung bakit nakuhang iwan ng lalaki ang kaibigan niya. Sa pagkakaalam niya ay 3 months pa lamang ang relasyon ng dalawa. I hate you, Jigs. You ruthless jerk. I gave you everything I could give, but you dumped me for a cheap reason. I hate you. Pasigaw na sabi nito. Sa lahat ng ayaw niya ay nag-aagrabyado yung kaibigan niya. Kaya humantong siya sa isang desisyon. We'll get even, Gina. Igaganti kita sa lalaking yun. Huminto ito sa paghagulhol. No, don't do that. But he hurt you. Umiling-iling ito. Don't do that. Ana, ayaw ko madamay ka sa nangyayari sa akin. Sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Pumunta ka na sa gig mo. Hindi ikinatuwa ni Ana ang biglang paghinto ni Gina sa pag-aaral ng dahil lang sa ex-boyfriend nitong si Jigs. Nagdesisyon daw itong bumalik sa probinsya upang makamove on. Hindi raw kasi ito makapag-concentrate sa pag-aaral dahil sa labis sa depresyon na sa tingin niya ay naging kondisyon na. Hindi siya pabor sa desisyon nito, ngunit alam niyang para sa ikabubuti nito iyon. Lalo siyang nagalit kay Jigs.
Kasalanan nito kung bakit nagkalayo sila ng kanyang kaibigan. Kaya kahit pinigilan siya ni Gina na gantihan ito, gagantihan pa rin niya ito. Humanda ka. Humanda sa kanya ang Jigs na yon. Napatingin si Jigs sa kulot na babaeng nakasuot ng cheerleader uniform na umagapay sa kanya sa paglalakad sa walkway, papasok sa school ground ng kanilang university. Matamis ang ngiti na ibinigay nito sa kanya. Ibinalik niya ang ngiti rito out of courtesy. Hi, Jigs. Nakangiting bati nito sa kanya. Hello. I received the flowers. Nito na kulang na lang ay literal na maglabas ng diamonds ang mga mata sa sobrang kislap. Kumunot ang noo niya. Flowers? And the letter. Lalong lumuwang ang pagkakangiti nito. Napahinto siya sa paglalakad. Letter? Magsasalita pa sana ang babae, ngunit hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang may lumapit uling isang babae sa kanya. Hi, Jigs. Hi. Ganting bati niya. Thanks for the flowers and the letter. Itinaas nito ang hawak na isang bungkos ng mga bulaklak at isang sobre sa mga kamay. Muling kumunot yung noo niya. Flowers? Yeah, with your letter. Iwinagayway pa nito ang sobre. And I'm here to give you my answer. Answer to what? Naguguluhang sambit niya. Bago pa makasagot ito sa tanong niya, ay may narinig uli siyang boses. Hi, Jigs! Halatang kilig na kilig sa bati nito sa kanya ang isang babae na humahangos palapit. May hawak din itong bouquet of flowers. Flowers? Wala sa loob na bigkas niya habang nakatingin sa hawak na bouquet ng mga bulaklak. Nang ikatlong babaeng tumawag sa kanya. Yes, thank you baby. You obviously know my answer, right? Nakangiting sabi nito. Suminghap at nakatingin ang dalawang babaeng naunang lumapit sa kanya. Huh? I didn't. Hindi niya na ituloy ang sinasabi dahil meron na namang sumulpot sa eksena. Isang babaeng ala Christmas tree ang forma na may hawak din bungkos ng mga bulaklak. Hi Jigs! Lumapit ito sa kanya at sa gulat niya ay dinaluhong siya ng iyang yakap. I love the flowers and I love you too. Tuluyan na niyang naalarma sa nangyari. What? Pasimple siyang kumawala sa yakap ng babae. What the hell is going on? Nagkatinginan ng mga babae, maliban sa pinakahuling lumapit sa kanya. Sinasagot na kita, Jigs. I'm all yours. Halos patiling wika ng babaeng huling dumating. Yumakap ulit ito sa kanya ngunit kumawala siya rito. Teka lang, ladies. What's happening? Gulong-gulong tanong niya. You gave us all flowers? Nakakunot noong tanong ng babaeng unang lumapit sa kanya. He gave you flowers too? Tanong ng babaeng pangalawang dumating. Yes, I found them in my locker. Pati love letter. Tugon ng unang babaeng lumapit sa kanya. Nagtanungan ng mga ito. Nakita niya ang pagkagulat at pagtataka sa mukha ng mga ito. Nabalingan uli siya ng mga ito ay galit na ekspresyon sa mukha ng mga ito. Nililigawan mo kaming lahat? Tanong ng pangalawang babaeng dumating. Binigyan mo kaming lahat ng flowers at letter? Tanong naman ng unang babaeng lumapit sa kanya na ngayon ay parang gusto nang maglabas ng apoy sa mga mata at sunugin siya. What? Wala akong binibigyan ng flowers at love letters sa kahit sino sa inyo. Wala rin ako nililigawan kahit isa sa inyo. Litong-litong sagot niya. Halata sa mukha ng apat na babae ang pagkasurpresa sa sinabi niya. Napangiti siya nang may pumasok na ideya sa isip. Oh no, tell me girls. Am I on a practical joke show? Napansin niyang marami na ang mga schoolmates niya na nakapaligid at nakaisyoso sa nagaganap. No, you're not. Sikmat ng babaeng naunang lumapit sa kanya. Nabura ang ngiti nito. No? Nagmamaang-maangan ka pa. Pangalan mo nakalagay sa love letter na ibinigay mo sa akin. Anang pangatlong babaeng dumating. No, I don't even know you. Napanganga ito at tinutop ang bibig na animo ay iiyak. Hindi mo ito ibinigay sa akin? Pangungumpirma ng huling dumating. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ayaw mo lang siguro mabuko na apat kaming nililigawan mo at gusto mong pagsabay-sabayin kaya. Mega deny ka ngayon. Ako sa nito. Oo nga. Pagsigunda ng babaeng pangalawang dumating. You playboy jerk. Ang kapal na mukha mo. Teka, wala akong alam sa pinagsasasabi nyo. Hindi nga ako sabi yung nagbigay ng mga yan.
Lalong hindi ko kayo nililigawan. I am confused myself. You must be mistaken. Pinakita ng unang babae ang love letter. Don't tell us isn't your penmanship. Hindi. Natigilan siya nang mabasa ang sulat. That was his penmanship. What the? Inagaw ng babae ang hawak niyang notebook at binuklat iyon. Pinagkumpara nito ang penmanship niya sa notebook at sa sulat. Nakiusyoso rin ang iba. This is your penmanship. Deklara nito. How did this happen? Naguguluhang tanong niya. Liar. Singhal ng isa sa mga babae. Walang hiya ka, Jigs. Hindi ko lang alam na ganyan ka. Hindi ka lang pala 2-timer. 4-timer ka pa. Oo nga. How dare you try to fool us? Playboy jerk. Wait. Itinaas niya ang 2 kamay para patigilin ng sabay-sabay na pagsasalita ng 4. Hindi ko talaga alam yung sinasabi niyo. Hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari. Sinungaling ka. Inihampas sa kanya ang 2 babae ang bulaklak na hawak nito. Ganon din ang ginawa ng 2. Ang unang babae ang punpon nito ang pinaghahampas sa kanya. Sa kabila ng pag-awat niya sa mga ito ay tila mga Amazon ang mga ito na determinadong saktan at pagtulungan siya. Hindi naman niya mapatulan ng mga ito dahil mga babae. Nahampas at nakakain na yata siya ng petals ng bulaklak bago siya tinigilan ng mga ito. Kung hindi pa dumating sina Hero at inawat ang mga ito, ay hindi pa siguro titigil ang mga ito sa pananakit sa kanya. Matatalim na irap at maanghang na mga salita ang iniwan ng mga babae sa kanya bago nagsialis ang mga ito. Pare, you're my hero. Kung hindi ka dumating, baka pulos-galos na ako. Ani niya rito sa kaibigan, and he was pissed off. Natawa ito. Ano ba nangyayari? Bakit ka kinuyog ng mga chicks na yon? Hindi ko nga alam eh. They all came to me telling me na binigyan ko sila ng bouquet of flowers at love letters. Hindi ko sila kilala. Well, they all look familiar pero hindi ko talaga sila binigyan ng flowers at love letters. He clenched his teeth. Never. So, paano nangyaring kiniklaim nila na ikaw yung nagbigay sa kanila kung hindi naman pala ikaw? Hindi ko nga alam. Ang nakakagulat pare, penmanship ko yung nasa love letter na hawak ng bawat isa sa kanila. Kaya ang akala nila nagde-deny lang ako para hindi ako mabuko na gusto ko silang pagsabay-sabaying lahat. What? The ad man. Paano nangyari yon? If you didn't do that, then who did? Iyon ang kailangan nating malaman. Pangalan ko talaga ang nakalagay sa byline ng mga love letters at parang pare-pareho yung mga nakasulat doon. And that's strange. Kung sino man ang may gawa niyon, posibleng may galit siya sa'yo. Gusto ka niyang ipahamak at sirain yung imahe mo. Lalo nag-init ang ulo niya sa sinabi nito. Sino sira ulong may gawa niyon? Sasagot sana siya kay Hero na may lumapit na namang babae sa kanya. May hawak din itong bungkos ng bulaklak at puting sobre. What the fuck? Gilalas na sambit ni Jigs nang makita ang papel na nakadikit sa pinto ng kanyang locker. Jigs Vera has a very tiny dick. Iyon ang nakasulat sa papel. In bold letters. Narinig niya ang tawanan ng mga tao sa paligid. Pakiramdam niya ay saglit na humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan na sobrang pagkapahiya. Whoever posted that note on the locker was a freaking liar. That son of a bitch hadn't seen his dick. Kahit kailan ay hindi niya naranasang mapagtawanan ng maraming tao. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan niya mapahiya ng ganoon kahit sabihin pang hindi totoo yon. Gusto niyang suntukin ang locker sa sobrang galit. Pahablot na kinuha niya ang papel at nilamuko sa iyon. This isn't true. Aniya sa mga tao sa corridor ng Fine Arts Building. Ngunit hindi nagbago ang itsura ng mga ito. Mukhang naniniwala mga ito sa nabasa. Kung pwede lang sana niyang ipakita sa mga ito ang pag-aari para patunayan sa mga ito na hindi totoo ang sinasabi niya. Pero bukod sa siguradong madadala siya sa discipline office, hindi siya bababa sa ganoong level para lang patunayan na mali yung nakasaad sa note. Fact, sambit niya at hindi tinuloy ang pagbubukas ng locker. Dumiretso na siya sa martial arts room kahit hindi siya dating pumapasok doon. Pinagsusuntok niya ng malakas ang kicking bag na nakasabit doon upang mailabas ang galit. Napatingin tuloy sa kanya ang isa sa mga nagpa-practice doon at nahinto sa pagsipa sa isa sa mga bag. Halatang nagtataka ito sa ginawi niya.
Kapag nalaman niya kung sino ang may kagagawan ng pagbibigay ng flowers at love letters sa mga babae para palabasing siya ang nagpadala, lalo na ang pagdidikit ng nakakadegrade na note sa locker niya, gagawin talaga niya itong punching bag. Naging usap-usapan sa buong campus ang paniligaw niya ng sabay-sabay sa maraming babae. Tuloy, tuwing may makakasalubong siya mga babae, masama ang tingin ng mga ito sa kanya. Sigurado siyang hindi magtatagal ay kakalat na rin sa campus ang chismis tungkol sa pag-aari niya. At malamang na bawat makakasalubong niya ay pagtatawanan siya. Mabuti na lang at hindi sa university nag-aaral ang babaeng tunay na pinopormahan niya. Si Lisa. Kung hindi, baka busted na agad siya dahil sa mga maling impormasyon tungkol sa kanya na kumakalat sa buong campus. Kailangan mahanap niya ang walang hiyang may kagagawa ng mga paninira sa kanya. Magbabayad ito ng malaki. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa punching bag.